Karaniwan po na problema ng mga kasama nating nagpa-fried chicken ay yung mahirap silang magtaas ng presyo. Bagaman ang mahal-mahal na ng mga materyales, pangunahin na po ang presyo ng manok. Sobrang mahal po. Ngayon, dahil sa marami kayo sa isang lugar na nagtitinda, maraming kakumpetensya, eh mahirap na magtaas ng presyo dahil kamo kapag ka nagtaas ka ng presyo, yung iba hindi naman nagtataas, siyempre maiiwan ka. Kasi karamihan sa mga customer, yung mura ang kanilang hinahanap. Bagaman may mga loyal customers, kagaya po sa amin, marami kaming mga loyal customers, kahit nagtataas kami ay sa amin pa rin bumibili yung mga loyal customers namin. Kaya kami ay hindi namin inaantay na magtaas ng presyo ang aming mga kalaban. Kami ang nauuna talaga. Biro nyo, galing ng 25 ang presyo ng mga kalaban namin. Papunta sila sa 30 at last ay nagtaas na sila, naging 30. Pero kami, may isang taon na kaming 30. Kaya nagtaas ulit kami, 35. Kaya 30 na sila, 35 kami. Ganun po ang nangyayari mga kalakay. Kasi ang tinitingnan po namin kasi ang kita, kung magkano ang kita namin. Hindi yung kung magkano ang benta namin. Kasi iba kasi ang pananaw ng karamihan, porque mas marami kang benta, kahit konti lang ang tubo, marami na rin ang iyong kita. So pwede rin yun mga kalakay, kaso hindi lahat ng lugar ay pwedeng ganon mga kalakay. Depende rin kung ano yung itsura at style ng negosyo natin. Meron kasi na kahit konti lang ang benta mo pero ang laki ng profit mo. So doon kami, sa aming diskarte ay doon kami mga kalakay. Konti lang ang benta namin pero ang gusto namin ay mas malaki yung profit. Pero depende na rin po sa inyong diskarte yan. Ang ibabahagi natin ngayon mga kalakay, kung paano tayo makapagtataas na hindi tayo nagdedepende doon sa mga kalaban natin o kasama natin na sa fried chicken. Kasi ang karamihan na problema ng iba, hindi sila makapagtaas dahil ang dami nila doon na halos makakalapit-lapit pa. Ayun, walang sino mang may gustong maunang magtaas dahil ayaw nila na mawawalan sila ng benta. Pero pag nagtaas ka at hindi nagtaas yung kabila, siyempre wala nang bibili sa'yo. Pupunta na doon sa kabila. So yun ang inaiwasan ng karamihan. Pero sa amin, hindi namin tinitignan yun. Bagaman nababawasan, pero sabi ko nga kanina, marami kaming loyal na mga customer, mga kalakay. Kaya bumibili pa rin sa amin. Ngayon, ang aking i-share ngayon ay ang idea para hindi gaanong halata. Para makapagtaas kayo ng inyong price at the same time ay hindi mababawasan ng inyong mga customer. Ganito yan mga kalakay. So, yan. Dala tayo ng pentel pen. Halimbawa, siyempre, ang karaniwan kasi na presyo ng karamihan, 25. Yan, 25. So, yan. Ilang taon na silang 25 dyan kahit gaano kamahal ang presyo ng manok o mantika man o harina man, 25 pa rin sila. Yan. So, kung tumataas ang cost ng materials, lumiliit yung kita natin, lumiliit mga kalakay.
Kaya yung hindi nagtataas ng presyo ay lumiliit talaga ang kita. Maliban na lang sa isang ah, tawag sa Ilocano ipamuspusan ay yung pamamaraan para hindi gaanong malit ang kita, yung manok ang kanilang nililiitan mga kalakay. At yung iba ay inilitian yung manok at pinapakapalan yung arena, yung coatings. Yun naman ang style ng iba. Which is, para sa akin, para sa amin ay hindi maganda yon. So 25, paano natin itataas na maging 30? So sana makapagtaas na ng 30 pesos para makabawi-bawi mga kalakay. Samantalang 25 yung mga kalaban mo. Mga 25. So ang gawin natin, ito, ang idea. Huwag nating tanggalin yung 25, dagdagan mo lang ng 30. So ang presyo mo na ay dalawang klase, meron kang 25, meron kang 30. At least meron silang pagpipilian. Yan. So yung mga customer mo na ayaw ng mas mahal, nandun pa rin, meron ka pa rin 25 Yan. At gusto mong makabawi, siyempre ito yung 30. Ang gawin mo na lang, ito, bawasan mo ng cut or grams ang 25. At i-maintain mo yung cut mo na dating 25, gawin mong 30. Yan. Bawasan mo na lang ng grams ito para hindi mawawala yung 25 pesos na presyo mo, dagdagan lang ng 30. Yan. At least yung mga customer mong ayaw ng mas mahal, hindi lilipat sa iba, mga kalakay. Kaya, magiging dalawa na ang iyong chicken na benta. Dati ay 25 pesos lang. At kung meron ka mang ibang sizes, yung small, siguro 10 or 15 pesos yung isa. So magkalapit na sila. Mayroon lang disadvantage ng ganito, mga kalakay. Sabihin ko naman sa iyo sa inyo ang disadvantage ng magkalapit na presyo ng ganito. So konti lang ang pagitan, konti lang. Halos hindi mo mahalata yung pagitan ng cut. Pero magkaiba sila ng grams. Ang nangyayari dito ay magkakaproblema tayo doon sa tiwala natin or yung loyalty ng ating vendor o yung empleyado natin. Kung yung iba kasi kaya mo magkalapit sila, hindi gaanong halata yung size, pinaghalo-halo na sila. Pinaghalo-halo. Yung tig 25, ilagay nila dun sa 30 para yung sobrang 5 pesos ibubulsa nila. Yun ang disadvantage, mga kalakay. Sabihin ko sa inyo, sa 17 years na aming pagninegosyo ng ito, alam na namin ang mga pasikot-sikot sa negosyong ito, mga kalakay. Yun lang ang disadvantage. Pero kung mapagkakatiwalaan nyo lang yung vendor ninyo, yung tauhan ninyo, maganda ang paraan na to. Para yung customer natin, hindi aalis. Meron yung dating 25, meron siyang mabibili. Mga kalakay. So, dalawa na ang presyo mo. Yan. So, nagkaroon sana kayo ng idea, mga kalakay, at nakatulong sa inyong pagninegosyo ng small business na fried chicken. Hanggang sa muli, maraming salamat, mga kalakay.